Mainit na balita. I will move to cite in contempt those individuals, Madam Chair, who we issued subpoena to. Si Ms. Wen Yilin, Mr. Simen Lial Go, si Guo Huaping, aka Alice Guo. And I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Go for her to attend the next hearing, kung meron man. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo posibleng arestuhin kung sakaling hindi aattend sa susunod na pagdinig ng Senado. Senate President Chis Escudero pipirma sa warrant of arrest kung sakali man. Talagang patindi ng patindi at hindi matapos-tapos ang usapin patungkol nga sa nasuspending alkalde ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Guo. Ayon nga sa abogado ng mayor ay hindi di umano makakadalo sa pagdinig sa pangalawang pagkakataon ang alkalde dahil di umano ay na-trauma ito sa ginawang pagtrato sa kanya ng Senado, dagdag pa na wala ito sa kondisyon dala ng matinding stress sa mga napakaraming paratlang na kanyang kinakaharap. Ayon kay Attorney David, ay hindi pa di umano bumubuti ang pakiramdam ng kanyang kliyente at tila mas lalo pa yata itong lumala. Dagdag pa niya na sinubukan na nilang kumonsulta sa mga medical professionals ngunit tumanggi di umano ang mga ito na magbigay ng medical certificate sa alkalde patungkol sa kanyang kasalukuyang kondisyon sa takot na baka sila daw ay mapagdiskitahan din. Ayon sa ipinadalang liham ng alkalde, sa komite ng Senado ay nabanggit niya na wala di umano siya sa tamang kondisyon upang dumalo sa pagdinig bilang isa sa mga resource persons nito. Di umano ay mataas ang kanyang nararanasang stress levels at pagkabalisa dala ng mga pagtutulig sang kanyang natanggap. Dagdag pa ang pangamba sa kanyang buhay dahil sa mga death threats di umano sa kanya. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero ay ang hindi pagdalo sa pagdinig ng Senado na nabanggit ni Attorney David ay isang bagay na wala di umanong opsyon ang alkalde pagkat meron na di umanong subpoena upang mapilit itong pumunta. Ayon din sa kanya na kung sakaling umabot man sa punto na mag-issue di umano ang committee chairman na si Senator Riza Hontiveros ng arrest order laban kay Mayor Alice Guo ay pipirmahan niya ito ng agaran sapagat ito ang nasa batas at dapat di umanong sundin ng lahat. Nag-issue ho tayo ng subpoena para kay Guo Huaping para ipagpatuloy yung ating pagtatanong at higit sa lahat malaman kung sino po yung mga nasa likod nitong Pogo Hub sa Bamban. Pero pangalawang pagtanggi o pangalawang beses siya nang hindi pumunta ho dito. Ngayon na kahit may subpoena, binaliwala pa rin niya yung subpoena na inisyu ng committee. I will move to cite in contempt those individuals, Madam Chair, who we issued subpoena to. Si Ms. Wen Yilin, Mr. Simen Lial Go, si Guo Huaping, aka Alice Guo, Mr. Jan Jong Guo, Ms. Sheila Yel Guo, at Ms. Wesley Guo. Nung huling pagdinig ho natin, nag-issue na ho tayo ng subpoena. Para sa akin ho, hindi katanggap-tanggap po yung dahilan ni Ms. Guo Huaping dahil siya po ang nasa gitna nitong pangyayari sa Bamban . Siya po ang may alam kung ano po nangyari. Lahat po ng application, andun po yung pangalan niya. Siya po yung nagbukas ng pinto para makapasok po itong Pogo Hub. At marami pa tayong katanungan kung sino ba talaga ang nasa likod at sino yung mga kasama niya dito sa Pogo Hub na ito. At, Thank you, Sen. Sherwin. Before the chair rules on the motions regarding contempt and regarding subpoena, Senator Nancy. Madam Chair, tayo po ngayon ay hawak po natin yung letter of explanation ni Mayor Alice at sinite po niya yung dahilan na she's not mentally fit, Madam Chair. Sa akin lang, nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health condition. I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health at hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Yun lang po, Madam Chair. Madam Chair, maraming salamat, Sen. Nancy. Yes, Senate President Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. May I know if the legal counsel or
the lawyer of Mayor Alice Go is present here? Comsec, is the lawyer of Mayor Alice Guo present at the hearing? It would appear, Sen Jinggoy, Senate President Pro Temp, that the lawyer of Mayor Alice Guo is not at the All hearing. right. May I know if Mayor Alice Go is still in the country? May we inquire from the BID if she is still here in the country? Could we please hear from the BI? The committee would like to repeat the question to which you answered in the affirmative in the last hearing na nasa Pilipinas pa si Mayor Alice Guo. Siya po ba sa araw na ito ay nasa Pilipinas pa or As we speak, kung sakali umalis na ba siya? any rep from the BID? Yes, please approach a mic. Identify yourself, good sir. Oo. Yes. Good morning, Senators. I'm Attorney Homer Arellano po from the Bureau of Immigration. And based po dun sa latest check namin sa records ng Bureau of Immigration, wala pa pong record of departure si Mayor Alice Go. Kailan po yung latest check na iyon? Kahapon lang po, chinek po namin. Tsaka naka-alert na po yung mga airport natin, tsaka mga subport regarding her. So, kung magpapakita po siya, then we will know po kung ano. Perhaps, Attorney, during this hearing, para kompletong masagot yung tanong ng Senate President Pro Temp at ng buong komite, pwede nyo i-check ngayong araw kung as far as the Bureau knows, nasa Pilipinas pa si Mayor Guo. Yes po, i-check po namin ngayon, then we'll update po kagad, ma'am. Salamat, Attorney. And later po, pag-administer ng oath ng COMSEC, pakisama na po kayo. Ano po? Opo. Salamat po. So, yun po yung status. Thank you, Madam Chair. Sen. Madam Jinggoy. Chair, I just read the letter of explanation from Mayor Alice Go, and in the second paragraph, ang sinabi niya, I have already sought professional help, but the medical professionals that I have consulted refused to issue a medical certificate stating my condition for fear that they may also experience the humiliation and ridicule that I am going through. Madam Chair, I suggest that she be attended by a government doctor para siguro malaman natin ang buong katotohanan. And I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Go for her to attend the next hearing kung meron man. I so move, Madam Chair. Before the chair rules on the motions regarding contempt and issuance of a warrant of arrest, and for that, the chair thanks the Senate President Pro Tempore. Dahil sinabi na rin po ng SP na before this hearing, no, in public, sa media, na he is prepared to sign the arrest warrant. Bago noon, before ruling on the motions for contempt and the motion for additional subpoenas, the chair concurs with Senators Nancy and Jinggoy regarding their estimation of the letter of Alice Guo. The committee is in receipt of that letter of Alice Guo seeking to explain her absence again today. Wala po itong kalakip na anumang medical certificate. So the chair also welcomes the offer of the Senate President Pro Tempore. Binanggit na rin ni SP that the Senate could arrange for a government doctor to attend to her or kahit yung sariling Senate clinic natin dito. And also the chair recalls that in a previous also big investigation, there was a resource person there who actually cited mental health concerns, but she still testified despite her mental health issues ascertained by a medical doctor. So samantala, ito pong kay Alice Guo, walang kalakip na anumang medical certificate ang kanyang letter. And while with Senator Nancy, we definitely recognize the importance of mental health,
We also really do not want to set a precedent in which mental health is invoked to skirt the obligation to appear before a Senate committee. And with the Senate President pro tempore and Senator Nancy, we find her claims in the letter devoid of credibility. Therefore, at this point, the chair rules to the chair rules to cite in contempt Alice Guo or Guo Huaping, and for her to issue the warrant of arrest as moved by the Senate President pro tempore. The chair also rules to cite in contempt Nancy Gamo and Dennis Cunanan. Additionally, the chair rules on the motion of Senator Sherwin to cite in contempt Wen Yi Lin, Xiamen Leal Guo, Jiang Jung Guo, I hope I'm pronouncing his name correctly, and Sheila Leal Guo, Wesley Leal Guo, and invited resource persons, Cruz, Pujante, Alpas, Ong, De La Serna, and Mendoza. So ruled. Yes, I second the motion, Madam Chair. Thank you, Senator Nancy. The chair has ruled, and with the concurrence of Senator Nancy and hearing no objections, so ruled. Ano po mangyari? Kapag ka nag-issue ng subpoena, yan ay under compulsion of law na tinatawag. Ibig sabihin, wala sa kapasahan niya kung siya'y mag-a-attend o hindi. Kapag ka nag-issue ng subpoena, ang husgado man, ang Senado, ang Kongreso, obligado ang testigo na sundin at sundan ito. So, hindi ako kumakatig sa kanyang sagot o sagot ng abogado niyang desisyon nila yan at call nila yan. Hindi nila call at desisyon yan kung nag-issue na ng subpoena ang komite. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya ay magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun pag ni-request ni Senator Risa. Sir, kaso ini-invoke nila, sir, yung parang traumatized daw and then parang mental health issues yata. Katulad ng ibang dahilan o rason na may kinalaman sa kalusugan, kailangan magpresenta nila ng medical certificate na magbibigay ng sapat na dahilan para hindi dumalo sa pagdinig. Tinatanggap naman yan ng Senado kung ito'y may basehan. And sir, kung wala daw po silang makuha na private doctor? Kung walang makuha ang pribadong doktor, naduda ako doon, may doktor ang Senado na pwede silang magpatingin doon o pwedeng padala ng Senado para tingnan at tiyakin ang kalagayan ng kanyang kalusugan at na siya healthy nga ba o hindi na mag-attend ng hearing base man sa kanyang mental or physical state. Sir, yung pong arrest order, it's not necessarily that she will be detained here or does it follow po? Just to compel the attendance in the hearing. So, ang mangyayari niyan, as soon as ma-arresto siya, parang ito yung kay Pastor Kibuloy. As soon as ma-arresto, magsischedule agad ng hearing. Pero hindi naman agad-agad, baka ilang araw bago ma-schedule ang hearing. So, habang ini-schedule yung hearing, siya ay magiging under detention muna. Ano? SP, magfa-file na raw yung camp niya ng petition for certiorari para masettle yung propriety ng pag-attend sa hearing. Hindi raw kasi pwedeng pilitin padaluhin si Alice Go if that would only mean testifying against herself. Self-incriminatory, sir. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang desisyonan ng Korte Suprema kaugnay sa mga bagay tulad nito, ang sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ng sino mang testigo na mag-a-appear sa Senado man o sa Kongreso, pero yung karapatang yan ay dapat i-invoke kapag may tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya at hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Yan ang naging basihan at sinabi ng Korte Suprema sa mahaba at maraming desisyon sa nagdaan. Gagamitin niya yung mental health, traumatized siya. I-require ba ng Senate na magbigay siya ng medical certificate po?
paggagamitin niya ay kalagayan ng kanyang kalusugan, siyempre, i-require ng Senado ang medical certificate. Gaya ng sabi ko, kung wala siyang makuha ng doktor, pwedeng magpadala ng doktor ang Senado para tiyakin at tingnan ang kanyang kalagayang medical, psychological man o pangangatawan.